Ilang oras na lang, 2025 na. Pero bago pa man ang putukan para sa salubong, lumobo na ang bilang ng mga biktima ng paputok. Karamihan sa mga nadali ng boga at iba pang ilegal na paputok na nabibili online. Kung hindi pa nga raw umulan ng mga nagdaang araw, baka mas nadagdagan pa ang mga naputukan. Live mula sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, ilan na ang naputukan dyan? Cheryl, Julius, Jiggy, magandang gabi sa inyong tatlo dyan. At kung ikukumpara nga sa nakaraang taon, 4 na beses na mas mataas ang kaso ng mga tinamaan ng paputok na dinala dito sa East Avenue Medical Center bago pa yung salubong ng bagong taon. Kasi yung monitoring period nga nila mula ay December 21 hanggang December 31, 7 a.m. kanina. Kaya yung mga nurse at doktor dito ngayon sa East Avenue Medical Center, todo-todo ang paghahanda sakaling wag naman sana ay madagdagan yung mga puputukan mamayang salubong ng bagong taon. Kinailangang putulin ang bahagi ng hintuturo ng 10 taong gulang na lalaking ito nang dalhin sa East Avenue Medical Center. Naputukan siya ng 5-star noong December 26. Hanggang ngayon, ginagamot pa rin siya sa ospital. Ang babaeng ito naman, sunog ang halos kalahati ng katawan. Nasabugan siya ng nire-repack niyang whistle bomb noong linggo. Nakakonfine din siya hanggang ngayon. Naghahabol siya nung mga orders para maibenta. Medyo malaki yung whistle bomb kaya medyo malaki din yung injuries na natamo niya. Sa tala ng ospital, 12 ang firecracker-related injuries nila simula pa December 21. Karamihan sa kanila nasabugan ng 5-star, boga at whistle bomb. 4 na beses itong mas mataas kumpara sa 3 kaso lang sa kaparehong panahon noong 2023. Ayon sa mga doktor, isang dahilan kaya maraming napuputukan ay mas madaling makabili ng paputok ngayon. Yung may mga illegal fireworks na dapat wala sa market, di ba? Sabi nila is nabibili nila online. Kung hindi pa nga raw umulan noong mga nakaraang araw, baka mas nadagdagan pa ang mga naputukan. Yes, we're expecting the worst, seeing the trend now na baka mas madagdagan pa yung mga nakita namin na mga cases. Kasi ganun naman yung nakikita namin ang punta ng mga biktima ay around before midnight and umaabot yan hanggang mga up to January 2. Kaya handa na ang treatment area sa bagong building ng ospital. Nakalatag ang mga panlinis ng sugat, surgical tools at activated charcoal para sa makakalunok ng paputok gaya ng watusi. Itong treatment area dito sa may hallway, diyan lilinisin at gagamutin yung sugat kapag minor injury lang. Pero kapag major injury o malaki yung tinamaan ng paputok, dito siya idediretso sa may operating room kung saan, makikita natin may mga doktor, syempre, at nakalatag yung surgical tools na gagamitin para dun sa tinamaang parte ng katawan. Meron ding sapat na dami ng rooms yung ospital sakaling kailanganing i-confine yung pasyente. Mayroon ding mga pamputol ng buto gaya ng pin cutter, bone file at bone saw. Ayon sa DOH, 25 ang biktima ng paputok ngayong araw kaya umakyat na sa 188 ang firecracker-related injuries sa buong bansa. Naniniwala rin ng DOH na ang talamak na bentahan ng paputok online ang dahilan kaya mataas ang kaso. Problema yung online kasi, ang hirap kabulin. Ang bilis kasi tsaka ang daling gumawa ng mga ganyang page or website. Patuloy raw ang pagsawata ng PNP Anti-Cybercrime Group sa mga online seller ng paputok. Cheryl, Julius, Jiggy, kasama rin sa inaantabayanan at binabantayan, minomonitor dito sa East Avenue Medical Center yung tinatawag na alcohol-related injuries. Yan yung mga lasing na nagmamaneho, na aksidente, mga naglalasingang nagsusuntukan, nagsasaksakan, nagarambulan, tumataas din talaga yung dami yan sa ganitong mga pagkakataon. Kaya paalala ng mga nurse at doktor dito sa East Avenue Medical Center, maging masaya pero ligtas po ang ating pagsalubong sa bagong taon. Julius, Cheryl, Jiggy, balik sa inyo. At Mean, paano malalaman, kung halimbawa naputukan yung kamay, ay paano malalaman kung maaari pa itong maisaayos o maibalik?
Jiggy, kasama ko ngayon si Dr. JP Ner, ang ating very reliable spokesperson ng East Ave. Ang pinapatanong po ni Jiggy, paano malalaman kung kaya pa bang maibalik yung naputol na daliri? Ang makakapagsabi nun yung mga doktor. Kaya ang importante, yung mga naputol na bahagi ng katawan ay madala nila kasama ng pasyente sa hospital para ma-assess agad ng mga doktor kung pwede pa siyang ikabit or hindi. May pag-asa namang makabit pala, Dok. Oo, may pag-asa naman makabit. Kailangan lang i-assess. Okay. Better yet, huwag matanggal sa katawan. O better, wag na po tayong gumamit ng paputok para hindi po maputol. Tama. Okay, Cheryl, Jiggy, Julius, bigyan natin ng pagkakataon bumati ang ating mga frontliners na hanggang bukas pa at sa mga susunod na araw pa duty dito sa East Avenue Medical Center. 1, 2, 3. Happy New Year sa inyo dyan sa studio, Cheryl, Jiggy, at Julius at sa mga nanonood. At see you po mamaya sa Salubong 2025. Maraming salamat, Mayan Los Baños, at Happy New Year din po sa inyo dyan. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.